Magsasampa ng reklamo ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS laban sa responsable sa pagsasako at pagsasabit sa sasakyan na isang aso sa Baguio. Pero hindi pa po matunto ng may-ari dahil pinalusot pala ito ng pulis matapos sitahin. Nakatutok si Mari Zumali. Sa pag-usisa ng grupong Animal Kingdom Foundation, sabi ng Baguio City Police na isang pulis daw nila ang rumisponde matapos magreklamo ang ilang concerned citizen kaugnay sa asong ito na itinali, isinako at isinabit sa likod ng SUV na ito. Ang paliwanag daw ng driver, mabaho ang aso kaya hindi nila isanakay sa loob ng sasakyan. May 6 din daw siyang pasahero sa SUV. Matapos pagsabihan ng pulis, ipinasok din naman ang aso at pinayagan ng makaalis ang SUV. Una-una, hindi namin alam yung guidance din sa sa animal. Ang alam namin sa province, mga pinapalo, yung nakipag-coordinate din ang highway patrol group sa atin. They are now initiating a manhunt against those driver. Pero ayon sa ilang animal rights group, hindi dapat nakalusot ang driver at may-ari na sasakyan. Torture kung ituring ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang ginawa sa aso. Obviously, yung pagkakahang na ganun is a torture, a form of torture dun sa hayop. Nilagay nila sa labas ng sasakyan, sinabit nilang ganun kasi ayaw nilang madumihan yung sasakyan. Malinaw na paglabag daw ito sa Animal Welfare Act kaugnay sa tamang pagtrato sa mga hayop. Kapag naayos na ang mga salaysay ng saksi at ng pulis na rumesponde sa insidente, magsasampa ng reklamo ang PAWS sa Baguio laban sa may-ari na sasakyan at driver nito. May parusang 6 na buwan hanggang 2 taong kulong ang paglabag sa Animal Welfare Act. May parusang 6 na buwan hanggang 2 taong kulong ang paglabag sa Animal Welfare Act. Gusto kasi namin ma-hold accountable kung sino man yung nag-transport dun sa animal in that manner kasi labag ito sa batas. Nagpadala na rin kahapon ng sulat ang PAWS sa isang address sa Quezon City batay sa rehistro ng plaka ng sasakyan. Nakuha rin ng PAWS ang pangalan ng may-ari ng bahay. Natiyak daw ng PAWS na sa bahay na yon ang sasakyang pinagsabitan ng aso. Yung nagbukas sa amin na household help, ang sinabi niya na umalis nga daw papuntang Baguio the day before, which verifies na yung kotse nandun sa Baguio. Nakausap ng GMA News ang sinasabi ng PAWS na may-ari na sasakyan. Itinanggi niyang siyang may-ari na sasakyan at may ginawa siyang pagmaltrato sa hayop. Kung kasuhan man daw siya ng PAWS, handa raw siyang harapin ito. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Ikinuwento ni Grace Ibuna ang mga huling sandali niya kasama ang live-in partner na si Congressman Iggy Arroyo. Kasabay nito, itinanggi ni Ibuna na sa kanya mapupunta ang lahat ng yaman ng yumaong kongresista. Ang tanong, handa na ba siyang makipag-usap kay Aleli Arroyo? Nakatutok si Mariz Umali. Bakas di lamang sa kasuotan kundi pati sa mukha ni Grace Ibuna ang pagluluksa sa pagpano ni Negros Occidental Representative Iggy Arroyo. Sa aking panayam, halatang pilit nitong pinipigilan ang luha. Bawat araw daw na wala si Congressman Iggy sa kanyang tabi, lumalalim ang sakit na kanyang nadarama. I'm still grieving, it's getting worse every day. My best friend, my soulmate, my worst critic, my best fan. And I guess most of all is we had each other's back all the time. And then ngayon, ang mahirap na adjustment is all of a sudden, marirealize mo you don't have your partner there. Pero mas masakit daw maalala ang mga huling sandali ng kongresista habang nakikipaglaban sa sakit na liver cirrhosis. Last few months namin in London was a roller coaster ride. Gumagaling siya, pero like any other medications, may mga side effects. We didn't expect this to happen actually. What happened to him was he got contaminated by sepsis, so it happened in one day. Pinabulaanan ni Grace ang alegasyong siyang nagbigay ng pahintulot na alisin ang life support na nakakabit sa kongresista. There was no plug that was pulled. I have legal documents to show. Alam mo, if it's true, sana dinimanda na nila ako. Demanda nila ako para magkaalaman na lahat. Kasi puro dakdak sila diba? Oo, puro bintang sila, paninirang puri Yun yung masakit sa amin. Si dating First Gentleman Arroyo raw ang isa sa mga una niyang tinawagan nung panahong malagutan ng hininga ang kongresista. Itinuturing daw kasi siyang pangalawang ama ni Congressman Iggy.
Tumanggi naman ng idetalya ni Grace ang laman ng last will and testament ni Representative Iggy. Hindi rin daw totoong sa kanya lang mapupunta ang lahat ng yaman. All in all, I think Iggy designed it for us to stay together as a family. Iggy was not in his proper sense of mind when he wrote that will because he is not under the grace of God and that he is sinning. Maris, sino dito sa buong earth na to ang walang kasalanan? So does it mean lahat tayo, we are not in our proper sense of mind? Will not only be... Bakit pa puro pera, Maris? Bakit puro pera? Sorry, I don't want to fight about money. It leaves a bad taste in the mouth. Nang tanungin ko kung handa na ba siyang makipag-usap kay Aleli, After all the pains they inflicted on my family, pinapasa Diyos ko na lang lahat. Pinalayas na si Iggy, not bringing even one brief. Pinagkait niya yung anak niya. Inamin ng bata yun dito sa inyong channel, right? The whole time na may sakit si Iggy, the whole time na, he was up and down, may tumawag ba sa kanila? May nag-offer ba? May nangamusta man lang ba? 'Di ba? Para tanungin kung kamusta ka na? 'Di ba? O mamamatay ka na ba? Or something? 'Di ba? Or gusto mo bang palitan kita? 'Di ba? Bakit ngayon patay na si Iggy, biglang all of a sudden merong parang lumabas na lang diyan claiming his body? Why his dead body? wala pa rin daw plano si Grace kung papasukin nito ang politika ngayong nabanggit ang kaniyang pangalan na maaaring humalili kay Congressman Iggy. I would always say na I will pray for it first. Kasi I really believe that once you enter politics, you should enter politics with a calling. Puno man ng lungkot, habang buhay daw mananatili ang alaala ng yumaong kongresista sa kanyang puso. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kung inaakala po natin na pwede tayong basta-basta na lamang uminom ng gamot para sa ating mga simpleng karamdaman, naway magsilbing babala po ang kwento ng 3 taong gulang na batang si Christine Gonzalez. Ipinanganak na kambal sina Christine at Yan. Para sa kanilang inang si Mary Ann, masarap isiping magkasabay na mag-uumpisang mag-aral ang magkapatid sa darating na Hunyo. Ngunit dahil may 3 buwan nang nakapikit ang mga mata ni Christine, mukhang mauudlot ang kanyang pag-aaral. Yan, ikaw nga mag-alog. Yan, alogin mo daw ito. Nagkaproblema sa mata si Christine matapos maospital. Ito ang naging hitsura ni Christine nung nag-agaw buhay siya sa ospital. Bunga ito ng gamot sa ubo na ipinainom ni Mary Ann sa anak. Hindi niya napasuri noon sa doktor ang ubo ni Christine, kaya nagpasya na lamang siyang painumin ng bata ng cough syrup. Po siyang masunog. Kasi naglobo-lobo po yung katawan niya, unti-unting pumuputok hanggang sa nagsugat sa buong katawan niya. Hindi siya nakakadilat na noon, 1 taon na. Simula nung nagkasakit siya. Idinadaing ni Christine ang matinding pananakit ng mga mata sa tuwing pinipilit niyang dumilat. Kaya ganoon na lamang ang palahaw ng iyak ni Christine nang atin siyang ipasuri. Ayon sa mga doktor, marami ang namamatay sa matinding allergic reactions sa gamot. At tulad sa kaso ni Christine, maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga mata. A complication of what she has, which is toxic epidermal necrolysis or necrolysis. A very severe hypersensitivity or allergic reaction to either a drug, usually antibiotics or anticonvulsants. Unfortunately, sa mata, nasisira yung part ng layer ng mata that produces tears, no? And tears are very, very important for the healthy well-being of our eyes. So in her case na, it's very dry. If your eyes are always dry, the tendency is for the eyes to get abrasions or yung parang nagagasgas, madali siyang magasgas, no? So yung mga gasgas na yan, pwede yung mag-infect. Tapos eventually, magkakaroon ng scar. Ako sinisisi ko rin yung sarili ko kasi bigla-bigla na lang ako nagpapainom ng gamot na hindi ko naman
alam kung tama yun. Kasi po ang tingin ko sa gamot na yun, sa ubo, ay may ubo po siya, wala naman ako pambili. Bigay lang po kasi yun. Dahil naging madilim ang mundo para kay Christine, naging matatakutin at bugnutin ang bata. Lagi siyang nakakapit sa ina hanggang sa pagtitinda nito ng pagkain. Nangingi po ako ng tulong sa inyo. Na sana po, tulungan niyo po ang aking anak. Nakaawa po sa akin. Kumakapa. Ito ko yung mata niya, makikina. Baka magbibulag mo yung anak ko. At tulad ng kanyang ina, patuloy po kaming umaasa na muling maididilat ni Christine ang kanyang mga mata. Kailangan po ni Christine ang araw-araw na gamutan para sa kanyang mga mata at patuloy na pagpapatingin sa mga espesyalista. Maraming salamat po kay Dr. Maria Antoinette Pascual na sumuri sa bata para po sa inyong mga tulong kay Christine. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming tanggapan o di kayo magdeposito sa aming mga bank account o saan mang sangay ng Cebuana Luwelier. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, tarsier na biglang tumawid sa kalsada sa Davao, muntik masagasaan. Marian Rivera nagsuot ng wedding gown sa pinagbibidahang series. Handa na kaya magpakasal sa tunay na buhay? Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. What do kids say about